Pasabog agad ang pagpasok ng bagong taon. Naharap agad ang bansa sa mga banta ng trahedya ng kalamidad at maging ng gulo sa politika. Nandiyan ang pag-aalboruto ng bulkan, pagguhon ng landfill sa Cebu at matitinding pagbaha kahit walang bagyo. Pero mainit na inaabangan ang posibleng back-to-back impeachment na posibleng harapin ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon, 6 ang tinukoy na dahilan sa pagsasampa ng impeachment. Kabilang dyan ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Sa Pebrero matatapos ang 1-year ban ng konstitusyon sa paghaharap ng impeachment laban kay VP Sara batay sa desisyon ng Korte Suprema. Kaya't asahan ng bubuhay ng planong i-impeach ang vice-presidente. Pero duda ang political analyst na si Professor Froilan Calilong kung tatayo ang impeachment, lalo't lalabas na rehash lang ito mula sa naunang impeachment complaint. Malinaw anyang politika ang ugat nito. More than the accountability aspect, it's really more of the political side, no? And I think this is the very reason why they're doing this. They're parang pushing forth with this impeachment. Primarily is because they're seeing that the vice president is the most potent and the most, should I say, the strongest political opponent that they're going to have, no? And the impeachment is the only procedure or proceeding by which they could eliminate their biggest political threat, no? So sa akin pananaw, no, kung hindi sila maglalagay ng mga panibago ritong mga kaso at yung paring rehash version or rehash complaint lang nung nakaraang taon ang kanilang ifa-file, I don't think it will gain any traction. Bukod sa vice-presidente, may inihahanda ring impeachment complaint sina dating Congressman Mike Defensor at Jing Paras laban kay PBBM. Bunsod ito ng anomalya sa flood control fund, patamlay na pag-aksyon at pagtingin sa kabilang alegasyon ng katiwalian sa pamahalaan, pagbaba ng trust rating ng Pangulo at ang paghina ng ekonomiya. Pero kahit sabihin papasok na ang termino ni PBBM sa pagiging lame duck presidency, nananatili pa ring may hatak ito sa mga nakaupong kongresista. The way I see it kasi, very formidable pa rin naman yung sway tsaka yung hold ng ating Pangulo dito sa, at least dun sa majority dito sa Congress. And I think if the attention is really focused on impeachment, I think his allies are more inclined towards fostering yung impeachment laban kay Vice President at hindi dito sa ating Pangulo. Ang tunay na labanan anya ay magaganap sa Senado na uupong impeachment court. Ang malinaw, ang impeachment ay isang political process at mananaig dito ang paninindigang pampolitika ng mga mambabatas. Kung matutuloy ang back-to-back impeachment ng dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, kauna-unahan ito sa kasaysayan ng bansa. Ang malinaw, matutuunan naman ang panahon sa politika, sa halip na sa mga pamamaraan para sa kapakanan ng mamamayan. Asahan na ang patuloy na paghina ng ekonomiya at bangayan sa politika na lalong magpapahirap sa naghihirap ng Pilipinas. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.